Kinawiwilihan ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng hayop tulad ng pusa. Ano-ano nga ba ang mga katangian nito? Hatid sa atin yung Josefa Tamayo. Tuwang-tuwa ang maraming Pinoy sa pusa. Ayon sa pag-aaral, ang mga pusa ay hindi madaling turuan o sanayin kumpara sa mga aso. Gayunpaman, matuturuan ng isang cat owner ang kanyang alaga sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga pangunahing gawain sa araw-araw, tulad ng pag-ihi, pagdumi, pagkain at paglalaro. Malalaman ang gustong iparating ng isang pusa sa pamamagitan ng kanilang body language, gamit ang kanilang likod, buntot, mata at tenga. Isa si Genevieve Caña sa mga Pilipinong mahilig sa pusa at matagal nang nag-aalaga nito. Since malambing sila, madali pa silang kargahin kapag gusto mo silang yakapin. Yung mga common behavior ng mga pusa, halimbawa kapag gusto nilang kumain, lalapit sila sa'yo, tas lalambingin ka nila. Kapag nabigyan mo na sila ng pagkain, tas hindi nila nagustuhan, lalo silang iiyak, lalo na kapag yung ulam namin is isda. Parang hindi sila pumapayag na hindi nila natitikman yung isda niyo. Kapag hinahagod nila ang kanilang nguso at muka sa binti o katawan ng kanyang amo, sinyalis lamang ito na nagugutom ang pusa. Kapag after nilang kumain, tatapat sila dun sa pinto ng CR para uminom. Iiyak sila para malaman mo na gusto nilang uminom ng tubig. May iba't ibang postures ang mga pusa, na kung saan malalaman mo kung sila ay natatakot, nagagalit, nagpapahinga, kinakabahan at masaya. Ang hayop na tulad ng pusa ay tulad din nating mga tao. May damdamin. Kung ano ang pinapakita nating asal sa kanila, ganoon din ang ibabalik nila sa atin. Josefa Tamayo, nag-uulat.